Ngayon po ay Wednesday ng 12 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta sa kanilang mga gawa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makikilala ninyo ang totoong propeta sa pamamagitan ng kanilang bunga. Ang propeta ay itinuturing na tagapagsalita ng Diyos. Siya ang nagsasalita para sa Diyos at nagsasalita sa ngalan ng Panginoon. Ang propeta ang tagapagdala ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ang bawat binyagang Katoliko ay nagiging propeta o nagkakaroon ng bukasyon na ipahayag ang mensahe ni Kristo o ang mabuting balita sa lahat ng tao. At ang tungkulin bilang propeta ay tinutupad ng mga Kristiyanong Katoliko sa iba't ibang pamamaraan at kalagayan sa buhay, sa pamilya, sa paaralan, sa opisina o sa pamayanan. Sa mabuting balita, binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad tungkol sa hindi totoo o bulaang propeta. At sino-sino nga ba ang mga ito? Sila ang nangangaral tungkol sa mabuting balita, ngunit hindi makikita sa kanilang pamumuhay ang kanilang ipinapangaral. Sila ang mangangaral na iba ang kanilang sinasabi sa kanilang pamumuhay. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, makikilala natin ang totoo mula sa hindi totoong propeta sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at kanilang ginagawa. Kaya bilang mga propeta sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, hinahamon tayo ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita na huwag nating hayaan na ang ating mga labi at ang ating buhay ay magpapahayag ng magkaiba at magkasalungat na mensahe. Kaya si San Francisco de Assisi ay nagtuturo sa atin ng mabisang pamamaraan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagsasabing, preach the gospel and use words if necessary. Dahil ayon din po kay Pope Paul VI, modern man listens more willingly to witnesses than to teachers. And if he does listen to teachers, it is because they are witnesses. Kaya makikilala tayo sa pamamagitan ng ating mga bunga. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.